Naisip mo na ba kung ano ang itsura ng panahon mula sa perspektibo ng isang nilalang na hindi saklaw nito? Yung parang fourth dimensional view? Oo, isipin mo yung isang libro. Sa atin, di ba, pinabasa natin yan. Pahina bawat pahina, sunod-sunod. Tama. Pero para sa iyo na may hawak ng libro, kitang-kita mo yung simula, gitna at wakas ng sabay-sabay. Nasa kamay mo na lahat. Eksakto. Paano kung ganyan ang tingin ng Diyos sa buong kasaysayan natin? Isang malaking palaisipan talaga yan. At yan mismo ang hihimayin natin ngayon. Mayroon kang dinalang isang napaka-interesanting sulating teologiko. Susubukan nating unawain yung mga ideya nito tungkol sa Diyos, sa kawalang hangganan at sa realidad natin na parang nakakulong sa espasyo at panahon. At para masimulan yan, kailangan nating intindihin yung dalawang realidad na nilalatag ng sulatin. Sige, ano yung dalawang yun? Ang una ay yung tinatawag niyang yongwon-muhan, na sabihin na nating kawalang hangganan. Ito raw yung mundo ng Diyos. Okay, kawalang hangganan? Tapos yung pangalawa, yung sigonggan o yung ating spasyo-panahon, yung mundo natin. At linawin lang natin para sa'yo na nakikinig, lahat ng ito ay espekulasyon base sa interpretasyon ng may akda sa kasulatan. Ang goal natin ay suriin yung lohiga. Sige, simulan natin dun sa una, kawalang hangganan. Kasi di ba madalas iniisip natin, pag sinabing walang hanggan, walang katapusan lang. Oo, yan. Magandang simula yan. Kasi ayon dito sa source, magkaiba yon. Paanong magkaiba? Ang walang katapusan, parang isang linya lang na walang dulo, tumatakbo pa rin yung oras, dire-diretso lang forever. Okay. May daloy pa rin. Oo. Pero yung walang hanggan, itong yung wulmuhan, kay yung mismong kawalan ng panahon, hindi siya linya. Kumbaga, para siyang isang tuldok kung saan lahat ng sandali, nakaraan, kasalukuyan, hinaharap, Ay nangyayari ng sabay-sabay. sabay-sabay. Walang daloy. Okay, gets ko. Hindi siya mahabang kalsada, kundi isang litrato ng buong kalsada. So ano pang katangian nitong kawalang hangganan? Sabi mo, Diyos lang ang nandoon. Oo, mariin niyang sinasabi na sa estadong to, tanging Diyos lang. Walang anghel, walang ibang nilikha. At yung pinakaimportante, hindi raw ito nagbabago. Hindi nagbabago? Bakit? Kasi ang lohika niya, simple lang. Ang pagbabago, di ba nagpapahiwatig yan ng di kasakdalan. Gumagalaw ka from one state to a better one. Pero kung perfecto ka na, Wala ka nang pupuntahan? tama. Anumang pagbabago ay pababa na lang. So dahil ang Diyos ay perfecto, yung realidad niya, permanente, hindi gumagalaw. At dito, lalong lumalalim. Kasi may sinabi rin sa source na sa labas ng mundo natin, wala yung konsepto ng pag-iral o hindi pag-iral na tulad ng pagkaunawa natin. Paano yon? Ang hirap isipin. Kasi yung mga salitang yan, existence, non-existence, may saysay lang daw yan sa loob ng espasyo-panahon. Ang isang bagay, umiral, pag pumasok na sa sistema natin. Pero ang Diyos na nasa labas, hindi naman siya nagsimulang umiral. Siya ay laging nariyan. Laging nariyan. Kaya yung mga salita natin, kulang talaga. Parang sinusubukan mong ilarawan ang kulay sa isang bulag. Okay, limitado yung wika natin. So kung yan ang mundo ng Diyos, balikan natin yung sa atin, ang espasyo-panahon. Para daw siyang bula sa loob ng karagatan? Eksakto. Yan ang magandang analogiya. Yung sigonggan, yan yung sistemang nilikha ng Diyos para sa mga pidyomol o mga nilikha. Sa loob lang ng bula na to, may pagbabago, may simula, may wakas. At lahat tayo, pati mga anghel, nasa loob ng bula na yan. Oo, nakakulong tayong lahat sa mga batas ng sistemang ito. Okay, so kung magkahiwalay ang dalawang mundong to, ang malaking tanong, paano sila nag-uugnayan? Kung ang Diyos nasa labas ng bula, paano niya nakikita yung nangyayari sa loob? Dito na pumapasok yung isa sa mga pinaka-mind-bending na ideya sa sulatin. Sige, ano yun? Para sa atin, di ba, ang oras, one-way street. Pero para sa Diyos na nasa labas, yung buong timeline ng universo, Mula Big Bang hanggang sa dulo. oo, nakalatag sa harapan niya na parang isang mapa
Nakikita niya yung paglikha kay Adan at yung araw ng paghuhukom. Sa iisang sandali. Sa iisang walang hanggang ngayon. Teka, sandali. Dahan-dahan. Kung ganon, grabe, binabago nito lahat. Ibig sabihin, yung panalangin ko para sa isang bagay na mangyayari pa lang, Para sa kanya, nangyari na, tapos na. yan, parang nasisira yung konsepto natin ng sanhi at bunga. Iyan mismo yung hamon sa atin. Hindi siya nakatali doon. Nakikita niya yung kabuuan. At may ginamit siyang analohiya mula sa Biblia. Ah, sige. Sinasabi doon na para sa Diyos, yung lahat ng bansa sa mundo, parang isang patak lang ng tubig sa timba. Isang patak lang, wow! O mas matindi pa yung buong buhay natin, yung lahat ng pinahahalaga natin. Baka para lang daw isang pananginip na lumilipas pagkagising. Grabe ang bigat niyan. Kung isang patak lang tayo, parang sinasabi ba nito na hindi tayo mahalaga? O baka kabaliktaran? Yung sulatin tumutungo dun sa pangalawa at dito na niya ipinapasok yung papel ng ikalawang persona ng Diyos, ang manlilikha. Okay. Dahil napakaliit ng realidad natin kumpara sa Kanya, kailangan ng isang radikal na hakbang para magkaroon ng tulay. At yung solusyon, yung manlilikha mismo, pumasok sa nilikha niya. Ah, heto na yung ideya ng programmer na pumasok sa sarili niyang video game para ayusin yung isang bug mula sa loob. Magandang analohiya yan. Pero, teka, hindi ba delikado yon? Kasi pag yung programmer naging karakter sa laro, saklaw na rin siya ng rules ng laro. Oo, at tinatalakay yan sa sunglatin. Ang paliwanag niya, sa pagpasok niya sa espasyo-panahon, kusa siyang nagpasakop sa mga limitasyon nito. Naging isa siyang nilikha. Pero hindi nawala yung pagka-Diyos niya. Hindi, at ang misyon niya sa loob ng laro, ayon sa teksto, ay dalawa. Una, tapusin o iperpekto yung paglikha. Pangalawa, puksain ng tuluyan ang kasalanan sa sistema. Okay. At pagkatapos ng misyon, anong mangyayari sa laro? Dito niya ginagamit yung 1 Corinto 15. Kapag natapos ng lahat, yung ikalawang persona, ibabalik niya ang lahat sa unang persona para ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Na ang ibig sabihin, ayon sa sulatin ay, Okay, ang buong espasyo-panahon mapupuno ng presensya ng Diyos, magiging isang perpektong nilikhang mundo. okay, naiintindihan ko na yung pananaw sa oras at yung plano. Pero may problema pa rin ako. Ano yon? Kung nakikita na niya lahat na parang tapos na pelikula, parang wala na tayong say. Paano na yung malayang kalooban, free will? Parang scripted na lahat, di ba? Yan yung classic na tanong. At may sagot dyan yung sulatin. Ang argumento niya, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili. Okay, free will. Pero yung kalayaang yun may kaakibat na panganib. Ang posibilidad na magkasala. At dito, may isang ideya sa teksta na medyo nakakabahala. Alin doon? Yung sinasabi na dahil lang may posibilidad kang magkasala, kahit gaano kaliit, kung hahayaan ka lang sa napakahabang panahon, tiyak daw na magkakasala ka. Parang isang mathematical certainty. Oo, para siyang batas ng probabilidad. Eksakto. Kung may 0.0001% chance na bumagsak yung eroplano sa 1 bilyong lipad, halos sigurado nang may babagsak. Ganun daw yung kalikasan ng nilikha. Hanggat may posibilidad. Mangyayari at mangyayari. Oo. Para ang lungkot naman nun. Parang sinasabi na failure is inevitable para sa atin. Dehado na tayo sa simula pa lang. Tinitingnan ito ng sulatin hindi bilang malungkot, kundi bilang fundamental na pagkakaiba ng manlilikha at ng nilikha. Ah, okay. At dahil sa uncertainty na yan, hindi talaga pwedeng manahan ang isang nilikha doon sa perfectong kawalang hangganan. Kasi yung kasalanan, sisirain nito yung perfection doon, kaya Diyos lang ang nandoon. Kung ganon, ano ang solusyon? Paano mo aalisin yung mismong posibilidad na magkasala? Hindi sapat na piliin lang na hindi magkasala. Kailangang alisin yung opsyon. At yan ang punto niya. Ang solusyon daw ay yung pag-abot sa estado ng pagiging wangis ng Diyos. Wangis ng Diyos. Anong ibig sabihin niyan dito? Ang paliwanag niya, kapag naabot mo yung estadong to, sa tulong ng Diyos, hindi na yung pinipili mo lang na hindi magkasala. Kundi, Nawawala na mismo sa kalikasan mo yung kakayahang magkasala. Yung kalooban mo,
nagiging ganap na kaayon sa kalooban ng Diyos. Teka. Delikado yung linya na yan. Kasi kung hindi ka na kayang magkasala, hindi ba't nagiging Diyos ka na rin? Magandang tanong. At kung inalis mo na yung possibility na magkamali, hindi ba't para ka na lang robot na nakaprogramang gumawa ng mabuti? Nasaan na yung pagpili doon? Dalawang mahalagang paglilinaw ang ginagawa ng sulatin dyan. Una, Sige. kahit kailan, ang nilikha ay mananatiling nilikha. Hindi ito nagiging Diyos. Mananatili ka sa loob ng bula. Okay, malinaw yon. Pangalawa, yung sa pagiging robot, ang argumento niya, hindi yun pag-alis ng kalayaan, kundi pagpe-perfecto nito. Paanong pagpeperpekto? Ang tunay na kalayaan daw, ayon sa pananaw na ito, ay yung kalayaang hindi maging alipin ng kasalanan. Yung estado na kusa at masaya mong sinusunod yung kalooban ng Diyos kasi alam mong yun ang tama. Sige, subukan nating buuin lahat. So mula sa sulating ito, ang picture na nabubuo ay may dalawang realidad. Una, yung perpekto, walang oras at hindi nagbabagong mundo ng Diyos. Tama. At ikalawa, itong espasyo-panahon natin. Isang bula ng pagbabago at pagsubok para sa mga nilalang na may potensyal magkamali. Isang magandang buod yan. At pinapakita nito kung gaano talaga kalimitado ang pananaw natin, di ba? Oo. Parang isda tayo sa fishbowl. Akala natin, itong tubig lang ang buong mundo. Ang hirap isipin kung anong nasa labas. At yung mga pinakamahalagang konsepto sa buhay natin, simula, wakas, paghintay, pagsisisi, mga konsepto lang pala yan ng mga nilalang na nakakulong sa oras. Mula sa pananaw sa labas, baka wala talagang ganon. Baka ang lahat ay isang kumpletong ngayon. Grabe. At dito tayo dadalhin ng sulatin sa kanyang panghuling at pinaka-provocative na tanong. Ano yun? Matapos ilatag lahat ng ito, yung laki ng Diyos at yung liit natin, tinatanong niya, itinuturing ba ng Diyos ang espasyo-panahon natin bilang totoo o bilang isang panaginip lamang? Wow! Sandali, kung panaginip lang to, paano na yung lahat ng sakit? Yung paghirap, yung pagkawala ng mahal sa buhay, yung mga kabiguan, pati yung pag-ibig. Di ba? Kung panaginip lang ibig sabihin, hindi ito totoo. Nakakaanig yung tanong na yan. At sinasabi mismo ng may akda na hindi natin malalaman ng sagot dyan habang nandito tayo. Pero iniiwan niya sa'yo ang isang palaisipan. Sige. Oo man ito o isang panaginip lang sa kamalayan ng Diyos, ang realidad natin ay umiiral pa rin sa loob niya. At heto yung tanong, ano ang implikasyon nito sa halaga ng mga karanasan natin? Kung panaginip lang to ng Diyos, binabawasan ba nito ang katotohanan ng tuwa at sakit natin? Oo, baka mas ginagawa pa nitong makabuluhan. Eksakto, baka mas ginagawa nitong makabuluhan ang lahat dahil bawat sandali, gaano man kasakit, ay bahagi mismo ng kamalayan ng manlilikha. Yan ang tanong na iniiwan niya para sa pagninilay-nilay mo.